ang mahadlok. Dili siya makapaak kung dili ka mo paduol sa iyang nahimutangan. Amen? Ingana ang pagulagway ni San Agustin sa mundo. So muna, okay. So karon, the existence of the devil. According to exorcist of the Diocese of Metro Manila, si Reverend, ano mo ni Jose Francisco Siqueira, author ng atong handbook ng gigamit, kanang black, no? Niingon siya, we must know that the demon will attack us directly and indirectly. So doon ay duha ka paagi nga moatake ang yawa sa kinabuhi sa tao. Usa ka direktang pag-atake, usa ka maliputong atake. Maliputon, hilong, sakol, way kanaas, mo nang dili nakabantay na di-atake na. So muna, ingon siya, directly and indirectly. So ang indirect attack, gitawag po na siya ang ordinary attacks of the devil. O katong direct attack, gitawag na siya extraordinary attacks of the devil. Now, ordinary attack. Unsa din niya, Brad? So the ordinary attack of the devil is through temptation. Pinaagi sa tentasyon sa kinabuhi. Kaya itong mga tentasyon, mo na gitawag na siya ordinary. Mo na gitawag na siya ordinary kay kitang tanan nakasinati sa maong pag-atake. Tukbo kuno nang wala tintala kaya itong premiuha ko sa kasakong kasi ipapas ng paulit. So, it is called ordinary kay kitang tanan atake anak. No? Ordinarily. Sarap. Temptation, to power, riches and treasures, flesh, pleasures in external life. Tintalon ta. Ipaagi ang tentasyon sa kinabuhi, pinaagi sa atuang external faculties. What are our external faculties? Our five senses. Makita nimo, ma-feel nimo, mabati nimo. No? Kanang kailigko ni ining kalibutan na ipaon sa yawa nimo. Tintalon ka sa yawa aron ikaw musupat sa kaubot-on sa Ginoo. Amen? Temptation is the ordinary attack of the devil. So, bantayan na ito na. Okay? So, mo bitaw na, kanus ama mahimong sala ang usa ka temptasyon. Saba kung tintalon ka, kung gitintal ka ba? Saba? Ha? Dili pa. Anak na siya mamahimong sala. Kung ikaw mo give him, no? Mubuhat ka sa maong tentasyon. Maanod ka sa maong tentasyon. So, anak na siya mahimong sala, no? Okay? So, mauna nga kinahanglan dahil gipahiman noon ta nga maglingkod sa itong galingon, magbantay ta. No? Kay gani ang atong Ginoong Kristo wala likay po. Wala po siya dili mo makaliwa kay. Wala siya ma-excuse. No? Sa tentasyon gani siya. Matthew 4:1-9 siguro. Diha mas basa nato nga atong Ginoo sa diyang nagkampo siya 40 ka adlaw dito sa kamingawan. Grabe ang bulog sa tentasyon nga iyang nahit na sinati. Amen? So, unta kita, ito ipaisama itong kagalingon niya sa itong Ginoong Kristo na wala maanog sa mga tentasyon. Okay? So, ingon si Father Siqueira. Okay? Satan will offer all pleasures in external life. Mo-offer siya, all pleasures in external life. Wealth and flesh. Kung sa i-offer niya, bahandi nini kalibutan na, mga lawas mong kalipay nini kalibutan na. Iyang i-offer na nimo, ipaon na nimo. Why? Just to make us forget our souls and refrain from reconciling with God. Nga no? Aron makalimot ta nga natay kalag na luwason. Kung sa diha makalimot ka nga doon na kay kalag na luwason, mutig ang imong kasing-kasing o mauna nga you will refrain from reconciling with God. Pagtigas imong kasing-kasing, di nakamakanaon na pagpangayon pasay mo sa Ginoo sa panahon nga ikaw mapukan diha sa sana. Tinaon na. Muna. Ang iyawa diay mo tabang nimo. I-offer nimo wealth and flesh. Pleasures and external. I-offer na nimo busy. Pagkita mo siya nga gusto ka grabe ang imong taas kay imong pangandoy sa mga sa bahandi. No? Operan ka na. Busy pagkita niya nga na busy ka sa kanang trabaho gusto ka ningkamot kag mayo na sa imong trabaho kay aron gusto ka madato. Tabangan ka niya. Ipasinson ka na. Tabang ka, bisiyon ka kanunay sa imong trabaho. Pagkita ni mo nga tungod sa imong negosyo, gusto kang madato ba? Kasi ka busy mo sa negosyo, panang ka, tabangan ka, pakusgon pa na yung negosyo.
Unsay purpose niya? Aron makalimot ka na ka. Pagka, ang realidad, no? When they have everything, they will no longer attend mass. Tinaw nila. Busy sa negosyo, busy sa trabaho, ikalimtan na ang Ginoo, bisan sa adlaw Domingo. Tinaw nila. Realidad sa kinabuhi ng Exodus. No? Bantay ta. Pamalat mo na, ipamagmuhan ta na mamalandong matag-adlaw. Before ka matug sa gabi, ayaw tuguti, nga di ka makapamalandong. Nga naman, diha ni mo usisahon, subayon, ang imong adlaw, ang lihok ni mo niya ng adlaw, subaya. Kumusta ha? Kung wala pa, ang imong lihok niya ng adlaw, wala ba makahipahilayo ni mo sa imong Diyos? Yeah? When they have everything, they will no longer attend this. Unsay paymang ni Father Sika painumdom. That's why God allows spiritual suffering to remind us that our soul needs protection. Why? Because we are not meant for this life. Dili ta para dili ang purpose ito para dili sa kalibutan. But we are meant for the eternal life. Amen? So, hinaw kasabtan, nga bantay ta, kaya nyawa, utabang na nimo. No? Yung sa panahon nga nakatabang sa nimo, nakautang ka kabubuton sa yawa. Mo na daghan kaayo mga dato. Labi na ni temptation sa power, magipatay nga para makakuha gahom sa gobyerno. Nga naman, nakita nila nga dunay dakong panapig sa gobyerno. Tinuod nila. Ano na realidad ron? Hindi na ito palakdan, kaya nakasabot mo kung sa'y kahimtang sa atong gobyerno. Yeah, temptation. Okay? What talid pagpangandoy? Wala. Kalibutan ng pangandoy, wala na idilig si Ginoo. As long as naaragyapon siya kanunay sa sentro sa imong kinabuhi. Seek first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. So muna mga igsoon, what talid No, nga unta, bisan sa unsa kasi, kabisi sa atong trabaho, kabisi nato sa atong pagpangita sa atong mga negosyo, nga unta, naa kanunay sa sentro ang Ginoo. No? Ningon si Saint Benedict, when you labor and pray at the same time, you're lifting your heart to God. So sa panahon di ay nga bisan ka, nakasad ka busy sa imong trabaho, sa imong negosyo, kung ubanon nimo ang pag-ampo, naa kanunay ang Ginoo, you're lifting your heart to God. As Catholics, we know, lifting our heart and mind to God is called prayer. So kung naa kanunay Ginoo diha sa imong trabaho, naa kanunay pag-ampo bisan sa kabisi sa imong trabaho, you're praying to God. When you labor and pray at the same time, you're lifting your heart. Ingon si Saint Benedict. No? So, padayon. Sa pagtinguhan niya ng kalibutan ng pangandoy, ayaw lang isalikway ang Ginoo. Okay? So, inaw kasabtan, ordinary attack sa yawa, itinta na to, ipaon na to sa atuang kalibutan ng mga pangandoy. Ikaduha, extraordinary. Ordinary attack to, kaniya, extraordinary attacks. Kaduha. So, kining extraordinary attacks ng yawa na o demonyo, direktang manghilabot o muhatake sa kinabuhi sa tao. Suot sa upat ka paagi. Demonic obsession, demonic oppression, demonic possession, o demonic infestation. So, 4 types, no? Obsession. So, sa mukon o atakyon sa demonyo, ang imagination, memory, o emotion sa tao. No? Matod pa ni Saint Gregory the Great, nga kining huna-huna sa tao, maunay unang atakihon, maunay unang sudlan sa demonyo kung walay pagpantay. Ari siya, sa atong imagination, memory, o sa atong emotion. Maunay iyang kanunay kuhiton, kanunay iyang tuktukon, kay basin lang imong abrihan, aron imo silang pasutlong. No? Mauna ang obsession. Mauna ang ikipahimangnuhan ta diya sa unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8. Sa English paningon niya, stay alert, watch out for our great enemy, the devil. No? Kung sa inyo niya, he prowls around like roaring lion looking for someone to devour. So, gipahimangnuhan ta ni San Pedro. Pag maigmat ka mo, pag mabinantayon ka mo, kaya nga itong kontra na mga yawa, naglipot suroy lang sa itong palibot, nagbulat sa kung kinsay iyang tukbunan. So, mauna, pinahagi na, kung sa'y litag sa yawa,
nagulat siya, pinagi sa ilitag. Kung sa ito yung ilitag? Temptations. Muna ilitag niya, kaya pagkapaslak mo, maanod ka sa mga tentasyon, sakbot ka niya. Tiyak sa pagbuhat. Okay? So mana, kini mga obses sa mga tao, kanang pilanian na kini mga tao, nga dili na makakontrol sa ilang mga habitual sin. Mga sala, nga lami, o lingam. No? Mga bisyo. Sugaron, palakiro, babae, ang sikaw kanang pagka-gastarol nga wala na sinungdan, usik-usik na sa kaptangan o bahandi, o kanang mga tao ba nga maglisod yun, upugong sa ilang mga kanang habitual sin nga ko. Apil na niya sa obsession. Kanang mga tao nga negatibo na kanunay, una-una mga pagbati. Mostly yung mga tao na dali ma-depress, no? Suicidal in nature. No? Nga naman, dili makagahom sa mga fears and worries in lives. Labi na ni mga fears na mugna or epekto sa atuang mga sakit ng mga kasinatian. No? Na kay fears, muna na magtanong kung worries ang kumaabot. No? Mga tao na wala na makakita sa mga maayong kaugmaon nga naman, perting nagapos na sila mga sakit nga kagahapon. Una, obsessed na tao. Una. Kaduha, demonic oppression. Direktang pag-atake sa yawa sa kinabuhi sa tao. Nga magdala mga bukat ng mga pagsulay, magdalang kalisod sa kinabuhi, mga kahadlok, gani, adunay mga kasakit o mga kapakyasan sa kinabuhi. Nga naman, ang usay purpose sa yawa, aron luyahon ang tao spiritually o emotionally. So pasabot ang oppression ng igsoon, lisod-lisoron sa demonyo ang kahimtang sa panglawas sa panalapit sa tao o sa relasyon sa iyang palibot. So, ang demonic oppression, 3 types. Physical oppression, financial oppression, o relational oppression. Nalig sa talo, physical oppression, muatake ang yawa sa kinabuhi sa tao, atake sa demonyo ang panglawas sa tao pinaagi sa paghatag ng sakit. Duha ka klaseng balatian, o na-mention ni Brother Leo kaniha. Una, natural illness. Ikaduha, preternatural illness. Natural illness, makita sa science, matambalan sa mga tambang na ihatag sa doktor. Preternatural illness, mga balatian nga ang ugat hinungdan atake sa yawa. Di mamaayo. Bisag atos doktor, limpyo kayo ang laboratory. Pero dayag kayo nga nagmasakito. So usana gitawag ato preternatural illness. Pwede po dual, magkuyog. Ang imong natural nga balatian nga nakita sa science, nakita sa doktor, may diagnosis, gisakyan sa atake sa yawa. Mauna nga ikaw magkabalik-balik sa ospital, mamaayo, mubalik na po, mamaayo. Ganuman, matingan na lang ka na nahurot na ang kwarta. No? So mana, balatian sa lawas nga ang ugat hinungdan atake sa yawa. Physical oppression. Kaduha, financial oppression. Ang financial aspect sa pamilya mo ay atakihin sa iyo. Kato, ang iyang physical, ang iyang financial nga operasyon, gipaagi niya una sa posibleng nga paagi una sa physical. Tagaan kag balatian nga way kayuhan. Kung gusto mo ka, labi lang na kay kwarta, kay gusto kang mamayo. Tinuod dire. O muna, di masakbit, mauna nga hangtod, makaprinda-prinda, mabaligyan ng tanan, wag niya pong mamayo. Muna mo, gano'y niya ngato sa financial oppression. From physical oppression, muapot sa financial oppression. Or, ikatulo, kinikitawag na itong relational oppression. Ang relasyon sa matag-usa sa pamilya ang atakihon sa iyo. Hilaptan niya ang relasyon sa matag-usa. Tamnan niya garbo ang matag-usa. Daghanta kasi natiyan na, bisag ka mo, nakabantay. Nga matinga mo, nga nung init mo ulo. Nga nung suko mo ng tawanha, nga way igong rason. Tamnan, o ginagmay kayong garbo. Ginagmay. Sakol kayo. Pride will attack us in a very subtle way. Hilong pagi. Hindi mo mabantayan. No? Remember, pride is the father of all sin. Tama. Wag talaga, daghan kayong mga iksuong tiunay, mag-away, magpatay. Nga naman, was nakabantay, kasi siyawan na. Nag-ilog, nagpatay, sa bahandi, nagibili ni nanay o ni tatay. Tinood, dile. Magburo ka na siyuta, mag-iilog na nga nung gamay rin mag-ibahin ako. Bantay mo. Posible. Wag kay saktong relasyon, wag kay maayong relasyon sa imong silingan.
Labat rin inyong utlanan, manuman, nagpatay po mo ang muhon ng inyong utlanan. Tinaw nila, dagana, ha? Nung isipong may muhuna. Dili, dapat nis pumawas lupi. Nilakaw manigduha ka rupa, maumanta ni Tihim. Mag-away sa utlanan. Ang relasyon sa patag usa sa pamilya gugton siya. Siguro, relasyon mo sa imong palibot. Ha? Kana bang matinga ka nga gubot ganunay ubay kalinaw ang imong pagtuyo. So, relational oppression. Again, tulog ka oppression sa to? Panglawas, physical oppression. Financial oppression. Relational oppression. Relasyon. So, tulog. Matay ha? Dali ra kay sakton. Kung makakuha na ka aning tulo, basically, kabantay ka kung kanus ka nanganak ka sa estado sa atake sa iyo. Okay. Matod sa Catechism of the Catholic Church, adarita, ningon si Father Sikia about hining oppression. Satan also attacks relationship and finances within families. Atakuhon niya relasyon o financial aspect sa pamilya. Ano man, if there is extreme financial hardship, it can lead to family conflicts, blocking grace from God, no matter how hard it is. Gugto niya, relasyon, financial aspect, gugto niya, nga naman, aron mag-isod-isod ang tao. No? Bisa kung sa paningkamot, mga mag-high blockage, di man mutuhok ng grasya ang ipangandoy. No? Blocking grace from God, no matter how hard it be try. Bisa kung sa paningkamot pula. No? Hindi siya nga. Mari ingon niya nga ato hinduman. You should recognize this as attacks by demons because the demon will do everything so that if you fall into hardship, you will blame God. Teta, atakin na siya. Lisod-lisoron ang kahintang sa tao, nga naman, aron ng tao, muribinta sa manay. Muripildi sa Diyos. Di ba? Realidad na, ang tao nga di na makagahom sa iyang palas-unon sa kinabuhi. Muaksyon na muripildi sa Ginoo. Mu-question na nas Ginoo. Mumahay na nas Ginoo. Tino ka dili? Ano, mag-inom mo kumahaso. Ha? Ito, ang tapunin mo. So, bantay ta ha? Pag mga atake sa yawa. Nga naman, maro kay yawa na, galinga sa ordinary attack, tabangan ka. Tabangan ka madato. Tabangan makuha ni mo ang tanan. Pero ang realidad, nakautang kang kabubuton sa yawa. Sa pagtabang niya. Sa panahon nga siya maningil nimo, di ka makapanako. Di nakakabalipad. Sa mito niya pagbalik ang tanan, aron lisulod ka sa imong kahintang. Kung sa'y purpose niya, aron ipahilayok ka sa iyong Diyos. Kinilang duha, timanipon. Ang trabaho sa yawa sa kalibutan, gusto niyang bulagon ang imong relasyon nga og sa Dios. Muna, pumalandong matagabi, before ka mato, usisa ha, balik ang imong adlaw, lihok nimo ng adlaw, kung wala ba na makapahilayo nimo sa imong Dios. Base nung imo nang gamit ang adlaw Domingo, hasta para sa imong trabaho. Tinaw din. Tayta ha, atake na siyawa. Kung sa'yo po sa yawa, ipahilayo ka niya sa imong relasyon sa imong Diyos. Aron ma-counter na ito na, kini ato iya kontra, kinala masayta, nga naatay trabaho din sa kalibutan. Kung sa'yo trabaho sa tao din sa kalibutan, we are here on earth is to work for our salvation. Naatay sa kalibutan ang trabaho ka na ito kaluwasan. Amen? So, muna itong buhato, no? To counter niya sa mga operasyon sa kinabuhi. Niingon niingon diha sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 395, nga kining gahom ni Satanas limitado na. Dili na hangton-hangton, dili na way kinutuban. Limitado na. Kay usa lang usab siya kanila lang nga gibuhat sa Dios, nga gitugutan sa Dios sa pagbuhat niya na nimo alang usab sa plano sa Dios. Everything that happened to us, God has always a reason for it. Ay rason ang Ginoo nga nung gitugot na niya tanan nga nahadlin. No? Niingon si Origen, usa ka church father, usa ka philosopher, usa ka writer. Ang kasakit sa lawas sa tao, mahimo nang gamiton kanunay sayaw. Sakyan niya. Ano sakit? Sakyan niya. Nga naman, aron ang tao mawad-an sa paglaom. Nga nung gusto niya mawad ang paglaom ng tao, aron mo rebuild sa Diyos sama niya. Okay? Ningon si St. John Chrysostom, nga kini si Satanas, mo padayon sa pagpanghilabot. Apan timan iigsod,
wala siya'y gahom, gawas kung ito sa Diyos. So, dili ta amay mabalaka, nini itong mga gipanghambin karon. Kini mga problema, mga balatian sa lawas na itong gipanghambin. Ano man? Kontrolado sa Diyos ng tanan. Bisag na nabantayan nimo nga atake na sa yawa, atake na ko sa yawa, ayaw pagkawag paglaom. Kay wala siya gahom, gawas kung ito sa Diyos. Therefore, pasalamati ang Diyos sa iyo kay Panginoon. Amen? So, mura, di ita magpagkawag paglaom. So, ikatulong nga atake sa yawa, demonic possession. Possess. So, pasabot na nga ang yawa na ang may control sa lawas sa tao. Way labot ang kalat. Sa iyong lawas, no, mo ano siya na mo manipulate sa lawas sa tao. Mga atong mga signs ani kini mga mahadlok sa balang utang. Ito na version to the secret object. Kunti. Masabli ka ng water, tiyabos ka init. Di makaharong mo tanaw sa mga imahe. Samot na sa crucifix nga na diya nagdupa atong Ginoo. Sa mahal na berin, perting tiyabaw na. Kanang mabayhan na. Grabe na siya. Doon ay a version of the secret object. No? So, mapagkuntingog, no? Mapakita o di natural na kusog, no? Di natural na kaalam, no? Ana, mga mga sinyalis, no? Process, nadimunyuhan, nayawaan, isaniban, muna posisyon. Sama ninyo, naghantag kasinatian. Di ba, pag abot ninyo, naglagbok ba mong tanan? Ha? Natatakan po mo. Make sure ha, nalagbok kung natatakan, kaya di na mga sa deliverance. So, wala mo ito. So, gipahimangnuhan, nga mo attender sa katikisen. Gipahimangnuhan, nga na 1/4, kung na may pangutana, isulat na ng pangutana. Base sa atuang katikisen. Okay? Nga naman, kung sinahitabo, sama ninyo, attentive ka ayong naminos katikisen, participate sa katikisen. But, sad to say, hindi kahapon, during deliverance session, mawak sa kaugalingan. Di ay ang mga tao walking process. So hopefully, God's sa kalos Ginoo unta walay walking process. Hindi tamalanan. Okay? So mara ang no? Possession. So, dire sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1500 to 1503. Ningon niya. Nga ang simbahan nag-ila niining mga espiritual o mga pisikal nga kasakit sa kinabuhi sa tao. Realidad gina sa kinabuhi sa tao. O, ang atong simbahan nagtanyag og tabang pareha. So naay tabang kanunay ang simbahan nato. No? Unsay tanyag sa simbahan? Tabang nga pinaagi diha sa grasya sa Dios. Di ba? Natay pangayon sa Ginoo mag-amputan kay nag-amputan nga makabaton og grasya sa Dios. Tinaw dili. Mahayag ta grasya, no? Diya dagang higayon, nga saan ibalik mo magawat ning grasya mo. Kay basin di ay nga wala mamao ang formula nga imong gihimo. No, kini din tapang sa simbahan niining mga espiritual o mga pisikal nga kasakit sa kinabuhi sa tao naa diha sa mga sakramento. So kining tanya nga tabang sa simbahan pinaagi sa grasya sa Dios. Kanang grasya sa Dios ato nato na makuha dito sa mga sakramento. Mao day na nga atong Ginoo nagtukod og 7 ka mga sakramento kay mahutoy tuburan sa tanan. At tutubod murag gripo sa mga grasya ato ta kaos, ato ta sakop. No? Dili mahimo nga muhangad ka dito, Lord, sa wakay buhaton. Kinahanglan mo duol ka. Asa ka duol? Parehara na og natural illness. Gusto kang makabaton o kaayon, mga kaayon, asa ka mo duol? Doktor. Mauna nga ang grasya ngayon ipangandoy at ukod sa kuha at ipis dito sa mga sakramento. Mauna nga particular sa Catechism of the Catholic Church, no? About na ni tanan, langkod na ni tanan, no? Sa 1502 sa KCCC, Catechism of the Catholic Church. Ningon niya, illness becomes a way to conversion. Kung sa to, kaya kinigay atong mga balatian, usa na kadalan, usa kapultahan, ngadto sa kabaguhan. This illness becomes a way to conversion. Come on. God's forgiveness initiates the healing. Di ay, ayaw dahil ninyo mahay ang ginukunamoy balatian.
Nga naman, it is a way for conversion. It is a call for conversion. Gitugot ba? Di ba yung ganiya? Kanang-kanang nahitabo nila na ito. Ano na pagtugod sa Ginoo kudo? Tungod kay ang Ginoo ano na plano? No? Gitagagas Ginoo balatian kay kustos Ginoo no? Nga usap ka. It is a call for conversion. Ayaw mahayang Diyos. Ayaw mahayang Diyos. Instead, pasalamati siya. Kaya you are called for conversion. Yan importante ang conversion. Pero sa opisina, dagang kita kasi natin. Walay kaayuhan sa tao nga walay kabaguhan. No? So, no healing if there is no conversion. Mo nang importante ang conversion. Mo nang ingon siya nga gusto kang kay unless becomes a way to conversion, God's forgiveness initiates the healing. Mo na nga, kung gusto ka, kung grasya sa Diyos, na binasaan para sa imong balatian, kung sa grasyahin mong ipangayo, grasya sa nangay ka grasya, nangay ka grasya sa kaayuhan. Now, kung gusto ka grasya sa Diyos, kung sa'y tanyag sa simbahan, kung sa'y tabag sa simbahan, asa na yung muna makuha? Sa sakra? Grasya, unless becomes a way to conversion. Kung nakay balatian, dagop sa simbahan, pangayuha ang sakramento. Aron makakuha sakramento sa kumpisan, aron makakuha ka sa grasya sa kapasayloan. Kay kanang grasya sa kapasayloan, mao na magbitbit nimo ngadto sa kaayuhan. Amen. Dako day kay gayunan nga ang ugat hinungdan sa atong mga balatian ang atong sala. Daghan din nga sakit gumikan sa atong sala. Pag-ampo sa usa ka tawo nga nagantos diha sa Salmo 38:3. Ingon siya, grabe ang akong sakit tungod sa imong kasukot. Nagmasakiton ang tibuok kong lawas tungod sa akong mga sala. So bantay ta. Kung naatay mga gipanghambing sa kinabuhi, pamalandong. Dawata ang grasya sa Diyos. Kung gusto ka grasya sa kaayuhan, dawata ang grasya sa kapasayloan. Diha sa sakramento sa umpisa. Dawata, kung naatay balatian, doon mo sa simbahan ayaw sa albulan. Kaya tinuod nga kayuhan na sa itong simbahan na ang sacraments of healing. I-explain ang sa sunod. Okay? So, mali, karon, sunod nga atake sa yawa, demonic infestation. Infested? No? Tiawan? No? Kanang mga hunted-hunted. Na-infested. Doon ay presensya sa demonyo diha sa mga butang, sa mga lugar, o sa mga mananap. So mananap, pwede dahil ma-infested. Diba? Mas Biblia no? Nga katong panon sa mga demonyo, nga gihingin lang ni Kristo dito sa lawas sa tawasan ni Balhen. Dito sa baboy. Kanang atong mga lugar, matinga ka nga, adunay dili masabot o kanang mga masabot nga mapangitabo, mga kasaba diha sa imong panimay. Matinga ka nga maglihok na yung mga butang diha. To imong bangko ni dagan og duha ka dupa, nakita nimo ni dagan duha ka dupa, walay nagdira. Ito imong sirahan, nagsigig lamba-lamba, mo abre, mo sira, mo abre, walay tao. Ito imong ilikpan panganak kusog tuyo, pero wala nakasaksak. Mga infestation. So, kining mga infestation ng igsoon, ugat hinungdan niya na trabaho o buhat sa tao niya. Tungod sa mga immoral na mga buhat sa tao. No? Example, sa kalugar, ma-infested, bumikan kay, diha ba kay krimen nga nahitabo niya? Diha ba kay mga immoral na buhat nga nahitabo niya? Or atong balay ma-infested, gumikan rapod sa atong binuhatan. Yan naman, di ba? Inigplano pa lang magbalay, asa mo dango? Asa? Udool o albularyo. Isokod na ko itong yuta, noy? Himagbahay ko. Ino, dili? Tubirik ko. Sukod-sukod. No? Sukod-sukod ito. Hangtod yung di musugot ng nagpuyong espiritu ani nga magbahay ka, no? Kunya, noy? Gusto na may magbahay lang niya ang may gamay tinigungan. Yan. Di musugot ko. Di sa kusang sukod, di ko luigo. Sa may buhat tuloy, gusto namin ba, huwag ko layot ta. Tuyot na ito naas kaang. Kita mo na kung paragayo. Ikabala ka, pangita dito, ugis nga mano. Tinawa dali, ugis nga mano. Ano man ay? Atong paduguhan. Kung di ba ka, lik-on ng espirituhan nga namuyo dire, no? Pangita dito, baboy, 50 kilos. Ano man, atong haladan. Imong gihaladan, imong gipaduguhan. Pagtulunan ba na simbahan? Dili. Kung sa gingon niya sa
Unang Korinto 10:20. Ang ipasabot ko nga katong gihalad diha sa mga halaran sa dili magtuto. Dili magtuto mga pagpagan nga mga halaran. Pagano ang paghalad? No? Pagan records. Gihalad ngadto sa mga yawa, dili sa Dios. Asa gihalad? Dito sa yawa, dili sa Dios. Mo ring ingon sa San Pablo, dili ko buot mamahimo kamong kaabin sa yawa. So mga igsoon, sa panahon di ay nga ikaw naghalad-halad, nahimo kang kaabin sa yawa. Pitok-pitok matapat tayo, kadaghan ko nahimo kaabin sa yawa. Ha? So muna, dili na pagtulunan sa simbahan. Sa mga nakita na po yung nakakuha sa infestation. Niingon si katong ato ang bagong namatay nga Santo Papa. Singa na to? Si? Nagpahimang laro ba siya anak? Kanang atong mga kuwan. Atong na-isulti niya. Okay? So mga infestation. No? Na-infested ang atong palibot. Pangutana. Nganong makasulod ang yawa sa kinabuhi sa tao? Tungod ka na sa gitawag na ito demonic openings. Or other term, doorways of the devil. Mga pultahan sa kinabuhi sa tao nga ikita ra po hinungdan. Nga nakita rin nag-abri niya ng mga pultahan, maunang ang yawa makasunod o direktang makapanghilabot sa atong kinabuhi. Doorways of the devil. Kini-itiman ninyo na ay acronym para dali masabtan. Acronym nga S-T-O-P. Kung saan pagbasa? Stop. Acronym nga stop. S, sinful lifestyle. Letter T, traumatic experiences. Letter O, occult contaminations. And letter P, psychic abilities or third eye. Ini. S. Daghang ni dagop diri sa opisina. Usa o daghan sa mga sakop sa pamilya na yawan. Gumikan aning sinful lifestyle. Pagkaanaa diha sa estado sa salambutan. May kasal, pag di ay may kasal, mga anak may bunyag, walay simba-simba, no? Nagamit o contraceptions, no? Nagpa-abort, homosexual act, dili ba sa anak ng payo tutumboy? Kano sa mamay mo sa kung buhat na sa mga malaw ay mabinuhatan. Kikilawas laki-laki, babae. No? Mga ginikanan, kung naapoy mga sakop sa pamilya nga way kasal, pakasalin yun. Kaya daghan yung kasinatian, gumikan sa kakaway kasal, naiwaan. No? Ako'y pasyente, naiwaan. Gumikan kayo kasal. Pero react. Nga, mo ito pag-interview, ako ko ilahin kita nga doorway. Pagka na sa fornication, ipon lang. Ron, kung ipay magnuhan, pagpakasal, kaya mo rin na yung doorway niyo. Mo na yung muna, nakita na ko nga opinions. Tuod man ang ningkamot ng kasal, nag-process sila papilis ang makasal. While ongoing the processing of the papers para sila kasal, ang yawa di mo lusugot ng duol kas Ginoo. Sa to'y trabaho sa yawa, ipahilayo ka sa imong Diyos. Muna pag-process nila, gi-atake siya tamang-tamang. Sige siya ang katakihon. Sige siya ang mag-react. Wato sa trabahoan, mag-sige react. Mautong nabala ka na siya. Mauna nga mag-upin ka. Wilbis, Bernes, Sabado, Domingo. Halos ka kadlaw na ka sa diri. Nga naman, gustong magpa-deliverance, gustong magpa-exercise ni Father Darwin, kaya nahadlok siya sa mga atake sa iyo. Mautong natingan na lang ang mga kaubang Father dito sa Rasod. Kaya sige, ampo sa deliverance o mga kining pag-ampo sa exorcism, nakakusgan man hinog. Nga nung nakakusgan, naapa siya ay stronghold. Naapa siya ay doorway, nawa pa na close. Kung saman, ang pagkawalay kasal. Mautong naluhin ako, bungog na kayo, bisag dili ni mo gulitan, dili hilaptan, makapulog kinawasan, bungog. No? Mo na nga, maluya. Mautong akong hinanday, naluhin ako niyo. Tagaan takag ultimatum. Ayaw sa balik diri sa opisina, hangtod nga dili ka makasal. Doon man niyang gibuhat, Mayo 8 niya ito niyang Mayo, karong tuiga. Gischedule ng kasal. Pagkasal, grabing struggle ang naglawa. Hangtod nga nahuman ang kasal, pagka Mayo 9, 11, pagkasunod adlaw, ako ipatawag kay ako ipa-exercise. Good Diyos. Umana kasal, wag na mag-react. Amen. So, ana ang mga sakramento kay importante. Way simba, perting dako ang opening. Nayo sa kapatanon, ako yung pinakahandol. Tiyabaw, pagsukod sa deliverance, yawa ka. Ngano niya ka dali? Kinsa yung nagsuko
mo dali. Di ka ba maayo? Makasasakan ako. Wa kay simba. Way simba ang inyong tibok pamilya. Lamig na po kay pagkatumoy, niingon niyo, kung pisang na makain. Ito, po, what mo simba? Ang pamilya, way simba, naghagong mga occult practices. Okay. Simba kanunay, pangumpisan, ampok sa rosaryo ng siya na. Pagkapipila ko, partiriak mo to, ipagsusay pader, hangtod at nga, siya na kabal, hinay-hinay, ibago yung kong karon. Ngayon no? Ang pagka-ana sa estado sa salangutan. No? Pagka-way simba, grabe na mo ikso. Sunod, traumatic. Traumatic experiences, doon ay mga makasakit, mga makalilisan kasi natin sa kinabuhi. No? Doon ay kining mga trauma nga, labi na kining mga tao nga nagbaton aning unresolved negative emotions. Ano ba? Nga, labi na kining unresolved negative emotions nga bunga aning panagkabungkag sa pamilya. Daghan may kasinatian, nga batanon na yuan, umikan, kay dili nila, nagdumot sa ginikanan, dili makapasaylo sa ginikanan, kay ano, dili nila madawat nga sila produkto sa broken family. Trauma sa kinabuhi. Nakabaton maron, gimangtrato, kay gibili na dito sa mga parente. Naiuban na rape victim, mo nang nagkabaton og trauma. No? Mo ni mga kining, mo ni bitaw nga, ang atong simbahan, supak ni divorce. No? Di ba na balaod nun nga sangat des kongreso na divorce, supak ang simbahan. Nga naman nakita sa simbahan kung unsay mga epekto nila sa mga pamilya. Ilabi na ngadtos ato mga kabataan. Ano man, kay matod pa kung naa ang divorce, daghan iyang tawag broken family. Magsalig naman, di na magparekonsahan, di na magpa-counseling. Broken families, daghang broken families. In a broken families, the parents can move on, but the children remains broken. Makamove on ang ginikanan. Kaya nga naman, maminyos mamagbalik, maminyos papagbalik. Pero ang samad, ang lama na kapasadukan sa Tinoo dili. Amputa nga dili mamahimo balaw. Nga naman, gawas pa niingon diyan sa Mateo 19, kapitulo 19, versikulo 4 hangtod 6. Dili pwedeng bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Amen? So, amputa, nga ikso. So, wala. Trauma. Occult contaminations. Occult practices. Superstitious belief. Mauna nga nakasod ang yawa sa kinabuhi sa tao. Masa na superstitious belief? Sagsera? Patuo-tuo. Niya kita, labi natang mga katoliko, daghantag patuo-tuo. Tinaw nila. Gikan pastaguang kan sa inahan ay patuo-tuo. Tinaw nila. Hangtod dito sa kamatayon, ngato sa lugnanan ay patuo-tuo. Nigbuntis, mudang bugal-bularyo. Ipahapak, pahaplas ang mga lana, ipagam kay suhi, maton pa, suhi, paghilang sa pulso, nakita ang tiyan, labaw pas ultrasound. Ha? Uy, suhi, manay, bus-bus mo kag-matres. Nakita dito, mauna nga, sa mga ninoy, ay lanas baksan, haplasi ka nung naglana. Mano manoy, kay kining baksan, umulis ko hanggang na, inigpanganak ko no, muna mag itutur. Tutur. Ang patuto, inig-birthday, na ipatutuwa. Ha? Naan, smile na, wapag ganito nagsugod kung sa magkuros sa sunoy, mag-isagta. Tinaw nila, magkuros. Buka ka nang magkasal, na ay patutuwa. Apod ko, no? Dito, inday, uloy, tarong na, biyagdagkot ng kandila. Nga naman ay, kanyang mapaw na yun, uy, delikado, kay basig magipulag ng magtiayon, kung di ba ka mamatay ng tag-iya ng kandila. Tanawa ra, gitungo hinuo. Ha? Patutuo, inigulin sa bahay, maglumba o panggawas dito sa sakyanan. Nga naman, mag-unahan na ito sa puntahan. Kaya nga naman, kinahanglang yung makauna, kaya umawahi, under. Madag, under, umawot yung mga batasan. Ha? Nubantay ka, napatutuo. Ato, muso das putan, ayaw sa. Kurunahan o bugas. At sahag bugas. Panubayon ag sudlay. Asar ag sudlay. Ano man? Ato nga sudlayan ng bagong magtihayon. Kero haksay ng ilang kinabuhi. Tinaw nila. Pero sumada, gabuwag na gihapon. Hapsay kinabuhi. Kaya na. Kanya kay ang gamiton kay katumangsod. Kaya may sudlay.
Gikarot dito sa buhok sudlay sa asawa, sudlay sa bana. Why ligo ang asawa kay isang simana kay gidugo. Nitaban nito ang lusa, kuto, kujaman, ukas pa, uban pa. Dito sod. Musod kami lang ayaw sa hain ragbaso pun ag tubig. Kung sa'y buhatong lula, dito slow, ag sod, dito sa baso. Kutaw-kutaw. Nang ak-ak, ag lusa, kuto, kaspa, uban pa. Nang lutaw sa baso, murag Quaker Oats. Kung sa'y musod kami lang ayaw sa inom. Ang kita po nga uto-uto, nilamoy po, tuas wait na milit ang kaspa nga murag Quaker Oats. Nakatag pa totoo. No? Wala ituglo sa simbahan. No? Hindi ka matay. Dahil pagtutuwa. Kung sa'yo, ipabawan mo ka lang may minatay pagkagunitan, ka na pagutoy sa kabot. Rosaryuhan. Kung saan ninyo, rosaryuhan. Ay, lakag akuros, nagkagay. Ha? Wala ka nakahibaw. Nga itong pagbuhat yan, nakasahin nun ta? Ha? Pada rosaryuhan. Di na ba kayo mag-rosaryo itong minatay? Wala ka na mag-rosaryo sa buhig pa. Ha? Wala nga. Patuto. Wala ba nakahibaw nga pagbuhat, pagbuba sa mga butang balaan sala. Sacrilege. Kung kadaghan ka nagbukto, kadaghan ka nagkasa. Ha? Muna. Daghan kang mga patutuo, mga haladhana, duba, pagkaon para sa minatay, kino nila. Pag-upo sa itong nahuman, itong kalagalag eh. Kabutang ko, adubong manok, datos mga pansyon, butang, di ba, dias lantar sa bahay. Ito ay adubong manok, paas adubong manok, ito ay humbang baboy, ang gahuboy-huboy. Ito ay green perico, fighter, kulapo, tando ay uban pa, ito ay kong ipanagat sa altar. Kino nila. Bata kay gugutuman. Wala. Buto ang bata ni uli, pag abis puntahan, yung isugat ang paas manok ni Siwil. Di gikuas bata. Pagkuas bata kita sila, pinapisi! Ayaw, hinapti na! Gigutong ko rin pagkaon na yan. Ayaw, ginaw. Para sa mga pagkaon na yan. Para sa nung lula na, na namatay na. Muna yung mga paborito. Ha? Pag bata, luoy kayo galaway. Wah, sa tang bata. Gutong ko na, ayaw. Lagi, kusina, ngita dukot. Wah, may dukot. Balik na pong bata. Diyos altar, galaway. Okay na. Paas na bubong manok. Di, pag dito na. Wajud ka ba ng bata? Laway-laway. Nakita niya ang nakatikian ko kayo niglatay. Ni Dongtong dito sa adubong manok. Gikit-kit ang humbang baboy. Singit ang bata. Day! Ang adubo, humbang baboy. Gikit-kit sa tigit! Ninguno na na. Shhh! Ay, saba. Kaya imong nuno o nuna na na. Yung awal sa nulog-luna na yung tikit. Masugat mo? Matay mo may mong tikit? Ha? Astang pahitan. Mga patutuo sa kinunod. Ingon si Pope Francis. Katong bago na itong namatay nga Santo Papa. Through superstitions, you are unconsciously dialoguing with the people. So pinaagi di ani daghan na itong patutuo sa hilong nagkighinabi ka sa demonyo. Patay. Kadaghan kong gahinabi sa demonyo. Kay daghan kong patutuo. Ha? So ang damo na ito na. Ikaw pa psychic abilities. Letter P. Psychic abilities or third eye. No? Nayawaan, bumikan kay open kayo ang third eye. Kaya bang ikaw kasi natin itong infestations, mga pagsamo, or di ba ka magkabagay ng mga night tremors, mga grabing damgo, mga sino na, kanang murabitaw ka o di ka bangungo, mga bangungo ka na, murag damgo nga, tinuod ba? Murag tinuod nga dali, yung gimong inikabutang, murag pag-presko pa ka, murag mabalik ni mo. No? Vivid and lucid dreams, no? Psychic abilities ng third eye. Makikita ka sa di makita, ikaw rin nakakita, makatimaho, ma-feel, ikaw rin Muna yung makasinatig sa mga infestation mo. Kaya open yung third eye. Nga nung maabre, tulog ka pamahagi. Tungkol anong sins and consecration. Uses and practices of inherited. Sins and consecration mo ito. Kaya kung ihang mo pag-albularyo, no? Magpatambal, magpalimas mga albularyo, kining mga padugo, katong yung pagkaladhalad. Kato sa inyong panimay, magpadugo ka, birthday ka, padugo ka, usa na nga nasilyuhan, kung na-consecrate ang inyong kaugalingon, nga to sa mga daotang espiritu. Mao na nga ma-open ang inyong third eye psychic abilities. No? Or di ba ka nagpasunog ka gapa? No? Kini mga halad-halad, kini mga padugo, kung sa padya, nagtigsampit espiritu, dili mo na patulunan sa simbahan. Gani diha sa Deuteronomio 18:6.
gikasilagan sa Dios yung tanang buhat niya ng mga butang. Oh? Sa mga haba, kaalam 16:12 ningon diha. Wala sila mamaayo sa mga tambal ug haba. Nangaayo sila sa imong pulong lamang. No? Wala nga wa gina itudlo sa simbahan. Yan, usage and practice, i-practice nimo, gigamit nimo kanunay, na nagsikag duwa ang Espiritu Dagla sa una, may pagka, oh, Espiritu Dakoy, Espiritu Dakoy tanan, kana mga duwa nga nangita o mga espiritu. Nag-apil-apil ka ng ghost hunting, treasure hunting, kinakay abyan, nga mo'y mutudlo, naa dito ang mga kining mga treasure. Usa na sa mga makaabli sa psychic abilities of third eye nimo. Oh, ipahandoy man nimo. Muduol gani yawa, ganini mo sangpiton sa pangay mo gipangandoy, imo gipangita. Mao na, usage and practices sunod na inherit mo. Dagan ang yawan gumikan kay pag-upag usisa pa kaliwat tambalan. Ilang mga ginikanan, ilang mga puhat tambalan, mga mamamarang, mga giwatahan, no? Mga occult practitioners. Ay mga hidden powers, occult powers, no? Nga mga na-inherit niya, no? Maling kining gitawag na siya og generational spirits. Familial mga spirito, daw spirito nga naglatay diya sa matupag kanang ito yung nga naglatay sa atong dugo sa atong pamilya. Maling na generational curse. Mara kita mo ay nakasinati sa kanang mga silot sa mga saksa. Dili itong sa may itong ma-inherit katong silot. Nadia sa Exodo 34:7 nga ang Ginoo manalangin sa libuhan kakaliwatan. Panalanginan niya ang libuhan kakaliwatan. Magpasaylo siya sa mga sala ug kalapasan. Apan, no? Silutan ko ang mga apo, no? Hangtod, mga anak, mga apo hangtod sa ikatulo, ikaupat na kaliwatan tungod sa sala sa ilang mga katigulangan. Nanak sa Exodo 34:7. So therefore, maka-ambita sa silot sa mga sa, mabito na mo, pabisa ta. Kaya Roma, hiluna to ilang ka. Oh? Karon nga, kini ba, nasayon ta ni tanan, unsay buhaton na. Naning mga generational curse, naning mga nga pag-atake sa yawa. Na-open naman ito, no? Sinful lifestyle, trauma, occult practices of psychic abilities, na-open na, kung saan ito patlos. Muna nga, kung nakasinati mong tanan, isulti na sa mga deliverance minister asa mo na sa'yo. Nga naman, aron mahatagan mo sa respective, proper, verbal renouncement. Na-renouncement para na. Aron maputol kanang generational curse, kanang curse na naglatay niya. So, muna isulti, no? Aron renouncement. Unya, mag-practice ta og cares. Unsa to cares? Unsa na si? Confession. Letter A. Adoration. Letter R. Rosary. Letter E. Eucharist. Letter S. Sacramentals. No? Doon kas mga sakramento. Gamit ang mga sacramentals. Kay by practicing cares, ang atong gihiusa, kung nag-practice sa cares, nahiusa nato ang atong kalag dito sa Ginoo. No? Cares. Kumpisan kita. No? Kung nagbuhat ka ni, nakalapas ka, anod ka sa sala, kumpisan. No? Kumpisan. Unsay imuhang guidelines sa kumpisan? Katong napukasog. Nga mag-usisa ta matag-adlaw. Matag before ka mato, usisahin ko galing mo baka malayo sa Diyos pinagi sa sala. Kaya kung nakay mapamalandungan, ikasunod na lang, balikamot yung kumpisan. Amen? Practice cares. Kaya by practicing cares, atong gihiusa ang atong kalag ngadto sa Dios. Niingon si St. John Chrysostom, the soul that is united with God is feared by the devil. Sa to, kung ang atong kalag di ay atong gihiusa dito sa Ginoo, kahadlukan ta sa demonyo. So ganahan mo ta mahadlok, kita man man hadlok sa demonyo. Kay man wa mo ta kibawon sa kon. Karon nga nasa iyo lata, atong panikamutan nga mahiusa kanunay atong kalag dito sa Ginoo. Mo na mag-practice that cares. Amen? So muna, sukla na to yawa.
Kay diha sa Santiago 4:7 ninyo diha, pag masinugtanon kamo, sukli ninyo ang yawa o mudagan siya. Usan pagsukol, pag masinugtanon kamo sa Dios. Mao na nga mag-practice like yes. Amen. So, timan katong paghulagway ni San Agustin sa yawa. Nga ang yawa sama ra sa usa ka iro nga hiniktan. Makapaghot siya nimo, makausig siya nimo, apan di siya makapaak kung di ka mo paduol sa iyang nahimutang. Muna mo sukol ka. Di man ka mo paduol niya. Amen? Sa mga na, ayaw kahadlok ni ining gira. Kay isa kini ka spiritual warfare, niingon si St. John Chrysostom. If we are at war with the devil, we are at peace with God. Kung naata sa gera, batok sa demonyo, naaka sa kalinaw, diha sa atong Ginoo. Amen. Hinawat nga nasabtan ninyo, gamay kong pagpaambit. Mga igsoon, dahil ko na to ang Diyos, sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Diyos, Espiritu Santo, mayong buntag, ug dahil salamat sa pagpaminaw. Mayong buntag kantong tanan. Ansap ko itong mga first timer. No? So, salamat sa inyong pagsakripisyo sa pag-aray. Kisa man itong gilit taga-buhol. Kagana kayo, no? Kaya sa inyong kahago, usara kayo itong amen. Isa itong damgo, no? Sa pag-aray, healing, no? Na maayot at sa mga sakit. Mula natay katikizan, kay mo ni mugay na ito kung saan ta nga maayo ta. No? Kay dili mali nga may muna ta kuhan sa totong himuon, luna pa tayo mga paghimuon, no? Mga kitag process at pagbabalingon kung saan ta maayo. Muna maminaw ta sa mga katikizan, kay dili man ta ma-empower. No? So muna, before magsukod ako ni Pibon, yung atong buhos din katikizan, and then pag 11 o'clock, muhunong ta sa itong katikizan, doon na tayo open forum. Yung mangutana, gid mo ha. Kinanglan, gid mo mangutana kung sa'yo, wala ninyo masabti, galibog mo, kanya sa labani, yan mangutana, gid mo. Kaya ron, inigulit ninyo sa inyo, nahibaw ng mga anak. Ha? Unya, natay balaw din nga, stick to good ni Father Darwin, nga no katikizan, no deliverance. Muna, kung doon na mo yung mga igsuon, mga isilingan, mga paryente, mga plano, nga mga rin labi na sa mga lagyo, kinanglan kita ng budong taninhin, alas 8 sa buntag na na taninhin. Musugod ito sa katikizan. Kaya diligod siya ma-deliverance kung pilig makapaminaw sa katikizan. But ang anong kinanglan man ng katikizan? Ano na yung magpa-deliverance namin? Mauni ang una itong buhaton ng katikizan. Kaya useless yun itong mga prayer kung wala ka mahibaw sa itong status sa itong spirituality. No? Mauni guide nato. Muna itong kinanglan nga mag-take note tani. Kaya naatay exam iniguman. Di ba naman mo 1/4 sheet of paper? No, gitagaan mo 1 sheet of paper. So ang purpose nyo na inyong isuwat, mag-take note mo, niya, di mo ka-answer, masiro mo, di mo kaulit. Kaputa ha? Muna mag-take note yun mo or makaulit mo. No? Unya, ang exorcism center, dili ni mga ambularyo. Amo alam ng ipebang, dili ni ambularyo ha. Yan ay ba dili mo doon ha? Brad, naba niyong pari diha ang tambalan? Dili ha? Lahi ang ambularyo. Imagine na ang ambularyo, pwede ka ni ayuhon without conversion. Morang, karon sa social media, dagan din na viral nga mga mananambal. Sabi na si Batang Healer, ba mga na yung Batang Healer? Almost 45,000 umupila niya. Pwede nagana, no? Almost 45,000 umupila. Tungod kay daghan kay mga tao na willing maayo pero di willing magpatong. Tinodire. Pero dili sa exorcism center, dili gud mo maayo kung wala mo ani. The source of healing is sa mga sakalintuman.
pero na may pinakasusubiling. Sa manin? Sa manin ninyo na, mo ginibutang sa inyo, alin patakan, o sa inyo kasing-kasing, na mo din ang pinakasusubiling. Unsa man eh? Conversion. Kaya kung kamo ni doon dire, kung niya dili mo willing na magpag-o, ayaw na mo balik. Mo nang kinanglan, amo mong gayangan, mo ni natay katikisan, or may bawat lang salat, hindi? Yan muna na bali na akong ibuhat. No? So muna siya. So akong tima karon may tungod the sacrament of healing. This is the 7 sacraments. So unsa may mga source of healing gani? Ang source of healing? Ha? Wala yung kay ba. The source of healing is katong the 7 sacraments. Mao man atong source of healing. Pero ang pinaka-source of healing, may pinaka-source of healing. Unsa nito? Ang pinaka-source, ang source of healing is the 7 sacraments. Pinaka-source of healing. Ha? Confession? Conversion. Manig niya. Huwag giniinyo nga kanunay ng naon. Huli ninyo. Kinanglan naging usang kaayuhan kinanglan ito magbago. Muna natay guide. Muna natay katikisan. No? So, ang sacrament of healing. Ang sacraments is a visible sign instituted by Christ to give grace o ang mga makita nga timahan nga gitukod ni Kristo nga mohatag o grasya. No? So, unsa man ning sakramento? Ang sakramento gikan sa Latin nga pulo nga sakramento. No? So, unsa may sakra sa Binisaya? Isa? Balaan. Mo ning Binisaya kay Latin man ning sakramento. So, ang Binisaya niya sa sakra, balaan. Ang mento, timaan. Balaan kung tapuon ni siya. Balaang timaan. Timaan ini. So, ang sakramento usab mao ang timaan ni Kristo. Kini nagpakita sa mga buhat ni Kristo nga naghatag og grasya sa kalag. No? Ang sakramento usa ka timaan o timailhan pananglitan ang aso. Kung dunay makita nimong aso, malilihan na siya nga dunay asa man? Dunay ha? Kung may aso makita nimo, timaan na siya nga dunay kalayo. Di man magsugod mo nila sa kalayo, di ba? So muna siya. Nya ang bandila o flag, timaan usab sa usa ka nasod, no? Unya ang timaan usa ka butang nga makita o madungog. Ang nagpahayag sa mga butang apan dili usab makita sa lain gayon, no? Pananglitan sa sakramento sa bunyan. Ang pagbubo sa tubig diha sa bata nagtimaan sa paghugas o pagwagtang sa sala, unsa man nga sala? Nga mawagtang sa bunyan. Salang panlundod. Apan dili lang kutob sa timaan. Kaya pagbubo sa tubig, naghugas kayo sa mga sala. Sa ito pa, dili lang kay timaan o simbolo ang pagbubo, kundi sakramento. Epektibo ngayon nga mapahigayon sa iyang katuyuan. No? Ang PCP 2, naghulagway sa mga sakramento, isip sentro sa kinabuhing Katoliko. Sama kung wala si Kristo, walay Kristohanong pagtuo. Diba? Sa ingon usab, kung wala ang sakramento, wala ang mga sakramento, walay simbahang Katoliko. No? Kaya sa ato naman yung 7 sacraments, sa ato naman yung simbahang Katoliko. Diba? Nga simbahan, kanunay nagtudlo, nga mga sakramento muhatag grasya, saman, ex operato. Sa ato pa, bisag makasala ang ministro, dili kini makababag sa grasya sa sakramento, nga gihatag. Ang grasya dili butang nga kalit ihatag kanimo diha sa pagdawat sa mga sakramento. Kung dili mao ang kagalingong pagkaana sa Dios, sulod ka nato. Pinagi sa labanaw nga si Kristo diha sa espiritu. Ang gihimo sa mga sakramento mao ang pagdala kanato ngadto sa simbahan nga kang Kristo mismo diha sa pagsaulog sa mga sakramento sa atong pangisip, kasing-kasing, pagbati o panghanduraw. O sa ato, tibuok kinaiya, mao sa nahinay sa pagkasama ni Kristo. Naman niya. Apan ang mga sakramento, magmalampuson lamang kung sa ulugon diha sa pagtuo. Mo nang kinanglan jud atong authentic faith. Ha? Kay
Kung walay pagtuo, walay makaluwas nga relasyon personal nga mahimong magtukod o magpalig-on. Ang Catechism of the Catholic Church mipatinaw nga ang mga sakramento nagkinahanglan pagtuo o ang mismo pagsaulog nila nagdapit o katuyuan sa mga sakramento mo ang pagsanto sa mga lalaki o babae, pagtukod sa lawas ni Kristo o pagsimba sa Diyos. So, unsa ganito mga 7 sacraments? Bunyag, sunod. Kumpirma, sunod. Ha? Kumpisal, sunod. Eucharistia. Taman niya. Kalima, hilog. And then, order sa pagkapari. Kapito, ano man na? Kasal. So, pila man ito madawat sa itong kita ng mga laigo? Pila man itong madawat sa 7 sacraments? Pila man kabuo? Isa ba yung 7? Ansa? Isa yung 1, 2, 3, 4, 5. Kisa yung 5? Wala. Kisa yung 4? Wala po. Dagan ng boycott, ani? Dagan mo may baw. Ang pare, pila may madawat sa pare? Ha? Kisa yung 7? Isa. Kisa yung 1? 1, 2, 3. Kisa yung 5? Wapod, boycott po. Actually, unong-unong na ta. Ha? Kaya di man pwede ang pare umudawat sa kasal. Ano, paminyuon ninyo ang pare. Kaya kita po, di po ta pwede sa ordin sa pagkapare. Di ba? So, unong-unong na ta. Ano yung clarify, no? So, ang sakramento mo ang makita nga mga timaan nga naglihok gikan sa ministeryo ni Jesucristo o may gipadayon diha sa sunod sa alang sa simbahan. Continued in, by, and for the church. Aron nga kini pagadawaton sa piunay nga pagtuo. Magahulam nga nato paingon sa pagkaisama ni Kristo sa iyang misteryo, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kedua, kining mao nga sakramento naghatag kini og gahom sa paghatag og kanunay nga grasya gikan sa Dios, pinagi sa merito sa Ginoong Jesucristo nga magputli kon maghatag sa Dios kung kinabuhi, no? Ikatulo, si Kristo mismo ang kinaunhan nga sakramento, primordial sacraments. Nagpasabot nga dili lamang siya magmumugna, originator sa 7 ka sakramento, kundi siya usab ang mismo maghimo sa maong sakramento, primary agent, no? Kung ang pare nagbunyag ni si Kristo mismo mao'y nagbunyag. So, mao ni siya primary agent. No? Balitan, si Father Darwin niya. Pagkabusan man si Padre. No? White light pare ka ng mabot, ngayong hapon, mga last na hour, mo sold na siya sa box, concession box, magpakumpisan na. Pero dili na si Padre ang anang diya, ha? Mismo si Kristo. No? Muna. Kung ang pare nagmisa, misaw niya, namatay misaw niya, 12:45, no? So, nagmisa si Father Darwin niya or si Father Salon, so diha po ang presensya sa atong Ginoo. Nagmisa po siya, no? So, gihimo lang nga ang pare o instrumento ni Kristo aron masaulog ang 7 ka sakramento. Kanina niya. So, ang pare, no? So, muna siya. So, depende, before ko mo padayon, na ako yung paibawalan nga after sa tuwang mass, 12:45 man atong mass, natay free check-up din naman tay clinic diri sa Sod, no? Si Dr. Halan, mga asawa na sila. Hindi sa tong ganahan magpa-check up, walay bayad na. Pero ngayon pa, ngayon ilisita nila, tambalay yung paliton. No? Unya na after sa mass. No? So, mana siya. Naman tayo natural illness o preternatural illness. No? Iban na ito na. And then, unsa may sacraments of the initiation? Ang una, himuon. Unsa man? Mawali ba? Sige mo yung ulit. Bunyag. No? Ang santos nga simbahan nagtudlo nga sakramento sa bunyag mao ang unang putahan sa tanang mga sakramento. Ano na sacrament of initiation? Nga atong nadawat usa mao kini ang danghaan ngadto sa atong espirituhanong kinabuhi. Ang bunyag mo papa sa salang panulundon o mo pasaylo sa salang buhatnon o muwagtang sa kastigo temporal busak
ang nabunyagan usa na kabag-ong binuhat o wala na'y nagpabilin kaniya o gikaligutan sa Dios. No? So, brad, wala ito, itikpan sa mga. Palimot naman ko duro. Pinaagi ni maong sakramento, madawat nato ang kinabuhi sa Dios. So, grasyang makasantos. Ato pa, sanctifying grace, no? O may usa kita nga may sakop sa mistakahanho, lawas ni Kristo, nga mao ang simbahan. Sa bunyag kanato atong nadawat ang tulo ka justong bertod sa pagtuo. Sa mani? Paglaom, pagtuo, paglaom, o paghigma sa Dios. Ug ang mga gasa sa Espiritu Santo tungod kay ang gagmay mga bata na tawo man diha sa kahimtang sa salang panulundon, busa kinahanglan usab nga sila padawaton sa bunyag. Ang salang panulundon mitapot sa kalag sa bata, hawa sa iyang kasayuran, busa mahimo usab kining uhaon sa bunyag, hawa sa iyang kasayuran. So mo na kinahanglan ta bunyagan ang bata. Sa laing liyon kay dagko naman nilang bunyagan. Wa man siya kasabot ani. No? Kita lang mga Katoliko kay mo man tinungkol nga simbahan ni Kristo. Mo ni ang tinuod nga simbahan. No? Muna kinahanglan ang bata bunyagan kay aron mapapas iyang sala panulundon, original sin. Nga sala nga kanhi nga gibuhat sa mga ginikanan nga siya daw si iba, no? Ang sakramento sa bunyag mao ang paghatag sa kalag ug sanctifying grace kung grasyang makasantos nga mao sakramento nahimo kitang anak sa Dios ug manununod sa gingharian sa langit. No? So mara siya. Unya, kinsa man ang muhimo sa bunyag? Kinsa may gitagag authority sa bunyag sa bata? Pare, dili pastor. Ha? Dili pastor. Wala kinahanglan sagad sa muhimo sa sakramento sa bunyag mao ang pare. Apa sa panahon sa emerhensya, nagisod ang kinabuhi kon himalatyon. Bunyagan tungod sa kaimportante sa bunyag alang sa kaluwasan, makahimo siya pagbunyag bisan kinsa nga nasa saktong kaybalo. Ace of reason, siya makahimo sa pagbunyag. Ang muhimo sa seremonya sa bunyag magkuha o igong gilaghanon nga limpyong tubig nga igo makapagadagayday sa lawas sa bata. No? So ikasong himalakyon ng bata, kapinga na murag wala may chance nga mabuhi, kita mga ginikanan, uy dita mo bunyag. In emergency case. Huwag ninyo ha. Kung saan man pagbunyag. Ha? Mga ginikanan, saan man pagbunyag. Ako nagabunyag kanimo sa ngalan samahan, sa anak si Diyos Espiritu Santo. O na siya formula. Ha? Imo na nang nabunyagan. No? In case of emergency na siya. No? So muna siya. O sa'y mahitabo kung mamatay ang batang walay bunyag. Ha? So may mahitabo, kanito ang simbahan nagtudlo nga kung ang bata mamatay nga walay bunyag at po sa kalag ibutang sa natural happiness kung limbo. No? Apan, sa Vatican II, nag-ingon itukyan sa gugma sa kaluoy sa Diyos. No? Sa Vatican II na siya. No? Muna siya. Sunod, alay na punta sa kumpirma. Ang kumpirma usa ka sakramento nga pinaagi niini. Ang Espiritu Santo moabot ka nato sa espesyal nga paagi o makahimo ka nato sa pag-angkon sa kalig-on nga pagtuo o hingpit nga Kristohanon o sundalo ni Jesucristo. Sa pagbunyag natawo kita pag-usab sa tubig o sa Espiritu Santo. Sa kumpirma, ang Espiritu Santo muhatag ka nato sa paglig-on diha sa pagkabata. Ngadto sa atong pagtubo sa pagkinabuhi sa grasya nga adunay kalig-on isip sundalo o paglaban kang Kristo. Ang gahom gihatag ingon sa kaniadto ngadto sa mga apostoles panahon sa Pentecostes sa ang paghigugma sa Dios ug sundalo sa Ginoo andam na kita sa tanan nga mahitabo gikan sa mga paglutos o pagbaybiay ang pag-antos o paglahutay. No? Mo na siya. So, ano na po ta sa Sacrament of Healing? Ano sa ganito yung Sacrament of Healing? Una is
kumpisal. No? Mo na itong timanan. Nga kinanglan kita, kaayuhan, mo kumpisal kita. Dili pareha sa ambularyo nga. Wakay kumpisal, pwede kagayuhong niya. Dili. Timanan niyo ha, ang ambularyo dunay power na to heal. Pero temporary healing lang na siya. After mga pila ka bulan, pila ka semana, mubalik ang sakit, at that time, wala na kaayuhan. Bisan pag-atuon niya ang mga banggitang ambularyo, dili na siya maayo. Naningil naman ang demonyo. Walay exempted. Basta makagamit mo sa gahom sa demonyo, iyan na mo. Maningil ang demonyo. Kanya, bisan pag unsa mo kadato na yung kalibutan na, di man kwarta yung pangayon, iyang kuhaon na to, unsa man iyang paninglon? Ha? Unsa iyang paninglon? Atong kalat. Hinumduman na to, Satan is master of deceiver. Hawod kayong demonyo sa pagpangilan. Muna, magbantay ka kanunay. Ha? Kailangan ato lang yung aware kita. So, nga no, kung umpisan man sa pare o dili ba diay mo diretso sa Dios, mao ba ni kasagaran sa tong mga lain nga igsuon nga mga lain leon. No? Nga no, kung umpisan mo sa pare, yung makasasama ng pare. Sa Catechism of the Catholic Church, since the Christ entrusted to His apostles the ministry of reconciliation, 2 Corintios 5:18 na mabasa nimo, Bishop and priest by the virtue of the sacraments of holy orders have the power to forgive all sins in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, ang pare mo, ang instrumento ni Kristo, dili siyang nagapasaylo. Apan si Kristo pinagi sa iya. Di man ang ganiya, no? Sa diha, mapakubisan si Father, dili lang si Father ang naadin na mismo si Kristo. Nagpasaylo. No? Basta nga naman mo, diretso na ko sa Ginoo. Hinumduman, pila ganitong matang sa sala sa tao? Pila to? Pila ang matang sa sala sa tao? Hinumduman, ay hindi pinagdimanan. Saan mo na eh? Ha? Mahimong 7? Saan mo ito na eh? Duha ka matang sa sala sa tao. Saan mo na eh? Binyan o mortal. Bilik, pito. Ha? So, kanang binyan, mo na gaan nga sala. Pwede ka, kung makasakang binyan, ining mo-attend kag Holy Mass, matangtang imong binyan. Or pwede kag mo-direct sa Ginoo, Lord, pasaylo ako, na nakasako ni mo favor binyan. Mapasaylo ka na, pero ang mortal, dili na siya, pwede. O sa panahon sa Holy Mass, mo-attend ka niya, doon na kagibitpit ka mortal, dili na siya matangtang. Asa man ni mabasa, brother, kagaya kong ebidensya. Unuhuan 5:16. Mane, ang sika magtotoo nga makasala nga dili mo sampot sa kamatayon kung hindi siya magampo. Apan dunay sala ang mosampot sa kamatayon nga dili nakapwede magampo nini atong palawman eh. Kay dunay mga lago nga pinagong kaalaman eh. Sala nga dili mo sampot sa kamatayon kung hindi siya magampo. Unsa man ning sala nga dili makaimperno? Sala nga dili mo sampot sa kamatayon. Binyan nga pwede siya magampo. Ang Ginoo nagsulti niya. Pero nay sumpay apan dunay sala nga mosampot sa kamatayon. Unsa may pasabot ani mosampot sa kamatayon? Makaimperno. Mosampot sa kamatayon nga dili nakapwede magampo nini. Di ako nagsulti eh. Mismong Ginoo. Sa pa kung doon na kayo mutal, dili ka pwede mo direct sa Ginoo. Munang bakat ng mga leyon, o ingon o direct sa Ginoo. No? Nga mo direct ka sa Ginoo, mortal mo sala. Isa mo po'y, libaw kang ipasahilo ka. Di ba? Wa. So, ang pare may gitagag kuhan. So, muna ito timanan. Ngayon kami, nga kung doon natin ibitbit ng mortal sin, diligid madumog tumapagampo. So, matinga. Nga, sinikag ampo, sinikag nagsimba-simba, pero yung samot, ibang problema. Muna magway Ginoo, oy, nakahatag question mark sa muna-una. Tungod kay, kung doon na kay mortal sin, bisan uso katuldok na mortal sin, until now, imo nang gibit-bit-bit-bit, dili dito ka madumog. Asa man ni mabasa? Isaiah 59:2. Ang inyong kalapasan mo'y nagulang kaninyo sa inyong Diyos. Ug ang inyong sala mo hinungdan sa pagpahilayo kaninyo aron bilib sa makadumog. Di ako nagsultihan eh. Ako magama-gama ni. Isaiah 59:2. Sa tupak mo doon na kay mortal, bisan pag ikan kagaluhod sa putahan sa simbahan, kay gusto kag kaayuhan, padung sa altar, di ka madung niya, kay doon na makagibitbit ng mortal.
So, doon na kay mortal sin, imo isurrender sa Ginoo, ikumpisan nimo niya pagbuwat, nga ang grasya mo, susi mong imong kinabuhi, kay ang Ginoo, dili na to malimbungan. Timan yun dili na to malimbungan ang Ginoo. Nahibaw ang Ginoo, wa pa kamusulti sa imong gayangyo, wa pa kamusulti, wa pa mususi mo na una, nahibaw ang Ginoo, suod sa imong kasing-kasing kung unsay tuyo nimo. Kung di mong buhok na to, kay bawa pa niya Ginoo, pila ni kabuhok. Kay daghan kayong mga tao, nag-ampo nga Lord, for how many years na siyang bedridden? Gusto siya makalakaw. Nga Lord, tagay ko kayo nga makalakaw ko Lord. Diba ang ginuso siya kasing-kasing nga kung palakon kag balik niya, magbalik kasi mong kabit. Ha? Nahibaw ang Ginoo na, di sa guwapa ka musulti. Mo na ginangnan niya, through conversion, tinuod na pag-inusol. Kanya, huwatan na siya, kinananakan patience, humility, and perseverance. Huwag ka sa grasya, kinanglan ka mo suffer. Ha? Suffer ka na yung Ginoo, nagpalansan sa krus, okay sa? Araw lang maluwas niya ang mga katawan sa Diyos. Kita pa baka makasasa ang dako. Pero, dili talang sala mortal. Imanin niya, dili talang sala mortal sin. Pero mag-uban nga din yung tulo, unsa man isa man ito man katong mga daan, itong tigaten na. Unsa ni tulo? Ha? Basta mag-uban yung tulo, mortal ni siya, kaya dili man talang sala mortal. Full knowledge, full consent of grave matter, full knowledge, bugos nga pagkaibalo. Full consent, bugos nga pagkatulog of grave matter, grabe yung pagbuhat, mag-uban ganing tulog is mortal sin. Nang karon kay bawa na magnud mo kung unsay mortal sin. Kaya nga may pasyente din Brad, mortal sin itong kanang civil wedding, niya tigpangalawat, kaya may Brad, mas ka kay bawa, wala mo kay bawa, huwag may kay bawa Brad, huwag yung nakatundo na mo, hindi na siya mortal. Kaya huwag man siya knowledge. No, that is binyan na. No? So, mo na ginambilita ng sala, mortal sin. Uban niya rin tutulong sa to? All knowledge. Nakalimot na. Mo pag pagsulti na ko. Sa to? Knowledge. All knowledge. Grave matter. All consent o grave matter. No? Uban na tulong, that is mortal sin. Sunod. Nagsugo ba si Kristo ang kumpisa sa pare? Nagsugo ba si Kristo? Ano mo kumpisan mo, nagsugo ba si Kristo? No? Sa John 20:22 na ito 23, ako basahon. John 20:22. Gisulti niya kini o unya gihoy pa niya sila o gingnang sila. So plural, no? Daghan iyang gihoypan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo, kinsa man iyang gipanghoypan? Ha? Ang mga apostoles iyang gihoypan. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, di pasaylo kini. Oh? Kung dili kini ninyo pasayloon, ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. So, ug atong panahon gitagaan authority ang mga apostoles. Nagkilog, unsa man yung mga apostoles? Kay Ginoong Kristo kay Pangulong Pari man siya. So, iyang mga apostoles, unsa man Ari. mga pari, lisod po, ikaw, sa police station, na chief of police, niya ang iyang mga sakop, puro barangaytano, di mo na mahimo. So, mga iyang sakop, puro di pala police. Di ba? Kung usa ka police station. So, ang Pangulong Pari, si Ginoong Kristo, ang iyang mga sakop, ang mga apostoles, Pangulong Pari usab, mga pari usab, no? So, muna, subot po sa to, klaro kayo nga, gihatagan ng otoridad ang mga apostoles sa pagpasaylo sa mga sala sa mga katawan sa Diyos. No? Tamanin na. Kunya, ayaw mo kaulaw kung kumpisan mo. Ha? O kumpisan ganin mo, nakighilawas mo sa inyong anak, ayaw di mo kauwaw. Nang rape mo, ayaw di mo kauwaw. Ha? Kaya doon na sin of conversion sa mga kaparian. Bisan pag-usak ka, dako masala na, nakapatay mo, dili na siya mutukan sa pulis. Kaya dako kayo ng sanksyon ang pare kung himuuna niya. Mismo na ang Santo Papa na tumutisahin na anak kung unsay iyang sanksyon. Muna na seal of confession. Muna ayaw ni mo, kauwaw ang kumpisan. Isurrender ka lang kay nadiha atong puso. Nadiha ang atong kaayuhan.
manina. No? So, sunod. Kung saan man pag-umpisal, ay ba na mo mag-umpisal? Ha? Isa may di kayo ba mag-umpisal na yun? Kung sa'yo naon, manguros. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. And then, isulting ni mo ang imong last confession. When? Kung kanusa ka, last confession. Kanusa may mo last confession time. Itong pagkasal, brother, yung pila na may edad mo, 70 years old, in Jesus' name. Pila ka tuwing buhay kong bisa. Kung sa'yo gingon, mo nang ayaw pagmahay, nga naamoy sakit. Ha? Salmo 38:1. Grabe na akong sakit tungod sa imong kasuko. Nagmasakito ng tibo kung lawas tungod sa akong mga sala. Mo na yung kanina itong bit nga sakit tungod sa akong mga sala. Kung saan man pagwagtang sa itong mga sakit o sa itong mga sala. Pinagi sa kumpisan. O ginunduman na ito, pananglitan. Doon na kay 5 nga sala. Doon na po na 5 kasilot. Ha? Ang imong 5 kasala, gikumpisa sa pare, automatic na, huwag kang imong 5 kasala. Pero ang 5 kasilot, nagpabilin. Dilit na mawagtang. Brother, so ano man pagwagtang sa 5 kasilot. Muna siya gitawag ng plenary indulgence. Ha? Kung saan may mga buhat sa plenary indulgence? Corporal works of mercy. Di maghimo juga. Hindi kumpisa ni mo, kinanalimuon ni mo, corporal works of mercy. Kung saan man pagtabang sa the poorest of the poor. Na kay mga silingan nga pobre, nga way ikaon, imo tagaan ang pagkaon. Ayun, ito ihatag kong gibang molds na, kanang baho-baho na. Makatag kang mga silingan nga way, mga salina, imong salinaan. Katong mga salina nga, indot pa kayo, wala ni mga sulog, imong ihatag. Dili ito yung ihatag ko, wala buktong bigas, gisi yung ilaw, ayaw po. Imong ano nagtrapo, katong indot pa nga, wala ni mga masuot. No? Parehas ni Nanay Grini. No? Salamat kay si Nanay Grini. Kaya mo, kailan mo ni Nanay Grini? Diri man siya karon, inahan ni Gold. No? Diri siya karon, gahatag siya, nagdasag sa mga sanina. No? Di pangatag niya, niyang sanina, siyang bana, nga kani Gold yung natin sa una. Si Erico Montado. No? Iyan di pangatag. Marong, no? Yan na, hindi tayo ba? Kanya, pagkaon, ihatag na to. No? Tagaan na to. Or, kanang wato to sa kalag-kalag sa panahon, sa sementeryo. Atong iampo ang mga kalag. Labi na sa kalag sa purgatorio, wala na naghandong nila. No? Makawagtang na sa silot. No? Pero dili po pwede nga muhimo ka corporal works of mercy. Plenary indulgence na wakay kumpisan. Unahon, hindi mo ang confession. Ha? Muna siya. And then sunod, imo isulti kung single ka, married ka, or civil wedding, or live-in. Imo ginang isulti. Father, live-in na po, Father, 14 years. Muna ginangantak ka, itong mga live-in na kami, pagpakasal mo, huwag bayad ng kasal. Kaya kasagaran na magiging pang-atake mo, hindi, huwag mga kasal. Hindi mo na sila atakihon, ang ilang mga anak mo ipang-atake. Limandin na ninyo. Dapat mo ipasintinig, pilosopo kayo. Brother, 10 years na mali kong puyo-puyo. Umali ko, atakiyas demonyo. Paghuwa! Hindi mo dali. Demonyo, utukan man utukan demonyo. Kaya daw siya, nga kung atakihon ka niya, mag-inusunod ka. Hindi na nakapagkihon, luya na ka. Manina ninyo. Ha? Ang kasal mo ay bayad. Libre, dire. Siguro Sabado ang libre. Mass wedding. No? Wait, bayad na. Muna mo secure ka mga requirements. Ihatag mo na. Pwede ka mag-secure. Patay, wala na nagaw. Wala na bridesmaid na. Katong bridesmaid po yung buntuhan na katulato. Hindi na kinanglan. Hindi na. Hindi na kinanglan. Bunggan. Pakanon, panimo na yung mga sita. Hindi na. Pare, ang ikasal mo, minaw, masama ka. Ba't mabungka ka rin? Ipakon kaya po ka sa musilingan, sa maning pansit, latak, mga ayong. Diba? Napoy lang, humba, kapiting galing alpan, di ka balibo pa. Ipakon kaya po ka. Ha? Wala magpakasal, taway bayad, huwag ay kontan.
Pwede na ka mapakasal. Pwede na namong palit na mong manok, inyong ihamon. No, duha ka ninong. Ninang, makasal na. No, ayun ang pamuta pa, atakihon mo. So, muna siya. And then, kung sa may mga sala nga dapat ikumpisa, ako rin paspasan na, apostasy of baptism in non-Catholic Church. Kung sa man pagbiya sa tinuhangan katoliko o pagpabunyag sa laing relihiyon, mortal sin kinanglan ni ikumpisa. Ha? Kedua, superstitious belief. Gabuhat ka totoo. New Age practices. Itong mga New Age practices, ano man to? Mga yoga. Ha? Ano ba nasala ng yoga? Unya, ano pa to? Nagsulob, quantum necklace, patotoo ba na? No? Mga New Age practices na siya. Mga magnet, kaya katotong energy ko no, suyupon ko no, patotoo ba na? No? And then, spiritism. No? Naduwa ang spirit of the glass. Psychic healing. And then, consulting faith healer. Kung nakaagi mo, nagpatambal mo, kinanglan din na ikumpisa ninyo. Sunod, no baptism and no confirmation. Isa kung way mga kumpirma, way bunyag. Handod ka ron. I-appeal na kumpisa. Using the Lord's name in vain. Paggamit sa ngalan sa Diyos o papasipala na walay pagtahod. Missing to participate the Holy Mass every Sunday or holy days of obligation. Sala na. Imanin ninyo ha. Ang dili mo simbag Domingo, mortal sin. Kaya mo, nahibaw na mo, ang di mo simbag Domingo, gawas na may rason. May bukat na rason. Panan ba pero, OFW, seaman. Nagbukat mo na kayong rason kaysa, example, na-assign dito ka nagtrabaho sa Saudi Arabia, bawal mo na. No, uti mo ganing Biblia, bawal ka magbitbit o Biblia, bata ka sa Saudi. Muna, why simba dito? So, bukat mo na ng rason. Seaman, galawin mo na sa barko, may simbahan sa barko. No? So, binyar na siya. And then, doing unnecessary works on Sundays and holidays of obligation, pagtrabaho sa mga adlaw, pagpahulay o mga adlaw ng gilihi. During sa Sundays, kung trabaho ka, kung may problema mo trabaho ka Sundays, sa unahan, pagsimba. Nga, daghan na ba tang mga pasyente din nga, nurse. Kung saan ko man iba nurse mo ko, duty mo ko, nga, dili na ba sa Pilipinas kaya itong duty kay 8 hours na, di ba? Wala 24 hours. Dili, di ka rason. Mo duty kag 8 a.m. Mo gawas kag 5 p.m. So, na may misa sa Domingo, alas 6, mo simba ka, o na? Nga, ang palamitan. Alas 6, mo sugod, mo gawas kag 3 p.m. Na may alas 5 na misa. Nigulit mo, dito kag 1. Attend kag mass. No? So, una ang ginato ang pagsimba. No, muna siya. And then, dishonoring our parents in words and deeds. Walay pagtawad sa mga ginikanan diha sa pulong o sa buhat. No? Muna siya. Nga kinahanglan ta, mo respeto ta sa ginikanan. Kinsa to'y nakapasakit sa ginikanan, nakapahilak sa ginikanan, ikumpisan na. Muna pag sugo ni Jesus Cristo, nga dunay nagtangag na saan. Kami na siya nasugo. Musa man eh? Kung sa ganito masaan? Ha? Tapura yung inahan ng mga tastimo. Hindi na saan mo, hindi sugo. No? So muna siya, kinanglan, imo na siya, kung nakapasakit ka sa muginikanan, imo na siya kumpisan. Sunod, abortion. No? Suicide. Drug addiction. Harming your body and other people. O assault, ano is pagpangulata, no? Apil na. Adultery or fornication. Pagpanapa o pagpangabit. Nya, kinailan mga umpisa ta, direct to the point. Ha? Father, nakapangabit ko, Father. Kalima, Father. Kalima ko nakapangabit. Ayun, nasulti itong kinsa na keep kabit kalima. Imo po, isulti na imong nga. Ayun na, nakapangabit ko kalima, Father. Ano na? Direct to the point. Kaya daghan na ba mo karon? Na si Lord po si Father, siya raw sa mapakumpisa, may mga pare, magpilag mo na. No mo na direct to the point na ta. Ayaw na mapaka-counseling kay dili mo na counseling. No, mga nanay, kasagaran kung magkumpisa kay mapaka-counseling. No? Nakapangawat ko baboy, Father, 5 ka buok. Ayaw na isulting kinsa mga tagiya sa baboy. O pila ka kilo na yung gikawat. Just sulti direct to the point ra. No, anak siya. And then, premarital sex without marriage.
Manina ninyo, ang civil wedding, appeal na sa sex without marriage. Appeal na sa mortal sin. And then, live-in, no? concubinage, pagpuyo-puyo. Sunod, rape, act of lasciviousness or sexual harassment, pagsita o paghihingkap sa mga pribadong party sa lawas, no? Sa lalaki o sa babae. Divorce, no? Homosexuality, tumboy or bayot. Actually, dili man sala ning makaanak ta or something kita tumboy bayot. Basta dili dato gamiton sa pagpasala. Naibawon ta nga dili ta pwede mga magbinyo ug laki to laki dili na pwede. Ug laki mo gani mo gamit mo kag laki dili na pwede. Ug tumboy mo gani kinahanglan dili mo sa ganahan mahuyab og kanang laki dili na siya iyang ipangalagad sa Ginoo kanawa sa kasal. No? Murag mga nagad sa Ginoo. Daghan na tayo mga homosexual diri nga mga nang react, mga possess. No? So muna siya. Sunod, incest. Ang sabi ng incest, pakigilawa sa anak o sa amahan, inahan, igsoon o pariente. Apil na, ayaw kaulaw. Using contraceptives, methods such as pills, IUD, vasectomy, ligation, condom, Depo-Provera, withdrawal, implantation of cells of the body. No? Mortal sin na. Doon ay kanang kanang billings bitaw, okay na siya. No? Pero kinanglan mo seminar ka. Ana. Pornography, no? Pagtanaw sa mga malaway, lustful desires, pag hunahuna, o pag-entertain sa mga nang hunahuna. So kanipod, lubos na to ni ma-control. Kinanglan i-conquer na ninyo. Doon na kay mga makita na laki, babae, mga nina siya, ga-short, hindi mo na siyang gisex sa nuna. That is mortal sin. O babae mga ni, lain na yung nuna. That is mortal sin. Kinanglan makonquer na nato. Ha? Muna siya. Sunod, masturbation. Sana ang masturbation, ayaw mo tuwa ng science nga makapabata ang masturbation. Ha? Ayaw mo tuwa na, kasala na siya. Immodesty of dress and behavior. Dili ligdong nga sinina o kinaiya. No? Kinanglan nga, dili ka makapasa sa imong isigataw. Nag-short kag pinapuok, isimba ka, nagsulob kag pinapuok-buak. No? Nga mga nitaas sa sinina, pero pwede taasap kayo buak, dire, abot nga dire. No? Dili na pwede makasaka na. No? And then, usury, pagpatanto, no? Kanang lending, no? Nga dako imuhang interest. Gambling, no? Pagsugal. Wala, sala na ng gambling, sala. Nagbadyong ka. Ang imong time, wala na mo ihatag sa pamilya. Ito sa mortal sin. No? Nya, nakikwarta, wala ni mo ipalit o bugas, kay isugal ni mo. That is sala. No? Muna siya. Both buying and selling. Hello? Kadabot mo, both buying ng yung leksyon? Sala din na, brother? Sala. Unsa may ingon sa Mateo 18:18. Unsa idili dinhi sa yuta, idili sabda sa langit. Unsa itugod dinhi sa yuta, itugod sabda sa langit. Nagidili man sa simbahan. Kato pag idili na sa eleksyon, ihatag ka after sa eleksyon. Ihatag mo pud nga before election, mahuog pa na vote buying.